Dr. Camille, posible pa kaya na tila nag-iba ang asal ni Jen dahil sa hindi pa siya estable na nawala yung kanyang asawa, pagkatapos biglang kailangan niyang buhayin yung kanyang mga anak. It's overwhelming, hindi ba? Kumbaga para ka nalulunod. Totoo yan, Ate Kuring. Meron kasing mga tao, yung tinatawag nating fear of solitude, yung bang takot na mag-isa. Lalo pa nung sinabi niya na nung panahon na nandyan yung asawa niya si Roger, hindi siya nagtatrabaho diba? So tapos biglang napunta sa kanya lahat yung responsibility. So parang hindi lang, yung ibang tao, kaya yung sinasabi natin na pag nawalan ng mahal sa buhay, nagkakaroon ng sense of independence, mas strengthen yung kanilang decision making. Pero may mga tao talagang hindi kaya. So talagang nagkakaroon ng emotional dependency and it can even lead yung tinatawag nating need for intimacy. Pwede kang undergo ng grief counseling. Punta ka lang sa amin, tutulungan ka ng staff ng face-to-face. Oo, thank you, Doc Camille. Napalibing mo ba yung asawa mo ng maayos? Opo. Napalibing naman. Tsaka hindi pa sila magjowa lumiligaw pa lang si Dudong. Oo. Attorney Lorna, this is something I really wanted to ask. Yung mga utang ba na yan sa asawa mo pa, na ikaw ang kumakarga? Opo. Pagka namatay na, kailangan pa niyang bayaran? It depends, no? Ang utang, generally, hindi minamana. Unless you are a family member. Yung properties na iniwanan ng namatay, bago i-distribute yan sa mga heirs, asawa, anak, bayaran muna, number 1, ang taxes. Number 2, ang utang. Number 3, mga employees. In other words, bago mag-distribute ng property sa mga magmamana dapat, minus na yung expenses, debt. Pag family member. Pero family member siya, asawa niya. Yes, that's why she is liable. Oh. Kasi estate yan ng asawa niya. Asawa niya. Kahit yung mga utang sa co-worker, ganon, siya pa rin naman nanagot nun. Kung nag-benefit, kung yung utang ng Roger, yung asawa niya, pinasok niya para sa pamilya niya at mga anak niya, dapat bayaran. Ayun, okay. Alam mo na, di ba? Pero alam mo, halos itinrabaho na niya, at nabayaran na niya ang malaking bahagi ng utang, di ba, Jen? Magkano na lang ang total ng utang mo? Yung rights na isinangla ng 20,000 at ano pa? Magkwentahan nga tayo dyan kung magkano pa ang natitirang utang ni Jen. Okay. Okay, Dr. Love, paano muling makakabangon ang isang magulang na sobrang, parang siyang parang siyang nilibing ng buhay? Ganun ang pakiramdam ko sa kanya. Ako yung parang hindi makahinga. Pero kita mo naman, nakatulala na lang. Oo. Diba? Parang robot na lang itong si Jen. Kung hindi pa dumating si Dudong sa buhay niya, hindi pa niya mararamdamang tumitibok pa ang kanyang puso. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Iyan ang nakalulungkot, Ate Kuring. Talagang kanina ko pa pinag-aaralan. Isa lamang po ito sa mga may hirap na kapamilya natin sa laylayan ng ating lipunan. Parang napakahirap bigyan ng solusyon ang isang problemang katulad nito. Jen! Katatapos ng pumanaw yung asawa mo, may pagtingin ka ba kay Dudong? Wala po. So, clearly, this is a matter of, convenience, malasakit to, compassion. So, walang love. So, alisin na natin yung love. Baka magkaibigan lang sila, no? But then, nandun pa rin ang problema ng kahirapan na dapat mai-address ng ating pamahalaan. At ito nakalulungkot kasi saan na naman tatakbo ito? Ang lesson lang na nakukuha ko dito, planuhin natin ang ating pamilya. Planuhin ang pag-aanak. Hindi po pwedeng lahat na lamang ng pagkakataon, taon-taon manganganak tayo dahil masarap. May responsibilidad na kasama. At dito natin makikita yung bigat ng responsibilidad pag wala na yung kapartner natin. No? Paano mga bata? Mga bata gumagawa ng sariling diskarte. Meron silang cellphone, pinapaupahan dahil hindi ma-provide ng magulang yung pangangailangan ng mga bata. At ang solusyon, Ate Kuring,
siguro ang pamahalaan natin dapat kumilos talaga para matulungan ang mga mahihirap na katulad nito. Maraming salamat, Dr. Love.